Kamusta naman po natin ang sitwasyon sa probinsya ng Bulacan? Nasa Hagonoy si Marisol Abduraman. Marisol? Pia, halos buong Hagonoy, Bulacan ang lubog sa baha dahil sa bagyong Uwan. Kahit saan ka man ata lumingon dito sa Hagonoy, baha ang makikita mula sa mga kalsada, simbahan, pati nga munisipyo lubog sa baha. Sa barangay San Agustin kung saan tayo naroon ngayon, Pia, hanggang bewang pa rin daw ang baha sa mga looban. Hanggang hita naman sa kalsada. Kaya hanggang kaninang umaga may mga naghakot pa ng mga gamit para lumikas. Hindi na rin kasi ligtas sa kanilang mga bahay. Ayon sa barangay at sa ilang residente rito, mag-alas 9 raw kagabi nang tumaas ang tubig. Kaya tuloy-tuloy pa rin daw ito hanggang kaninang umaga. In fact, hanggang sa mga oras na ito, Pia, ay baha pa rin. Bagamat bahagya naman daw itong humuhupa. Sa barangay Santa Monica, bagamat humupa na rin, hanggang hita pa rin ang baha. At Pia, bukod doon sa mga barangay na ating nabanggit, marami pa rin mga barangay dito sa Hagonoy ang baha. At simula kaninang umaga, Pia, paiba-iba ang panahon na ating nararanasan dito. Minsan umuulan ng malakas, minsan naman ambon lang, umaaraw, pabugso-bugsong ulan. Minsan umaaraw kahit umuulan, pero alam mo, ika nga ang hindi nagbabago dito o yung consistent ay, kaya na yung nakikita sa ating likuran, baha pa rin. Pero kung ikukumpara ang sitwasyon, kaninang umaga nang dumating tayo, Pia, medyo okay na yan ng konti. Dahil humuhupa naman na, yun nga lang, ay mismo sa mga taga-barangay at mga residente, mabagal ang paghupa ng baha. Pia. Marisol, yun nga yung tatanong ko, no, sa karanasan ng mga residente dyan, mga kababayan natin dyan, gaano katagal bago humupa ang ganito kataas na level ng tubig baha? Pia, nanggaling tayo dun kanina sa looban, ano? Ito yung mga talagang inakyat na nila sa ikalawang palapag ang kanilang mga bahay. Sa tansya nila, aabutin para ito ng ilang linggo. Ang problema kasi, Pia, bukod doon sa pagbaha, dahil dala ng ulan, ang isa pang nakakadagdag ika nga o na nagpapalala ng sitwasyon ay yung high tide. Kaya hindi araw ang binibilang dito, kundi linggo. At dito nga sa ating kinaroroonan, sabi nga nila, baka pagka nag-uulan pa dito, dahil nga tuloy-tuloy rin ang high tide, baka nga linggo rin ang abutin bago ito humupa. Sa barangay Santa Monica, Pia, na ating napuntahan kanina, mula July pa ang baha na kanilang naranasan, pero pinalala lamang daw ng bagyong Uwan kagabi, Pia. Naku, Marisol, alam natin na syempre kapag hindi agad bumababa yung tubig baha, dinadaanan na yan. At importante, halimbawa tulad mo, nakasuot ng waders o kaya bota. Pero may nakikita tayo, mga kababayan natin na pilit pa rin lumulusong sa baha, na nakatsinelas, nakapaa. Ano ba ang paalala ng mga otoridad para maiwasan, no, ang pagtaas bigla ng mga kaso ng leptospirosis o sakit galing sa baha? Pia, alam mo, siguro sa tagal na rin natin nagko-cover, hindi lang naman tayo dito sa Hagonoy, Bulacan nakaka-encounter ng ganyan. Kahit nga dyan sa Metro Manila, lalo na dyan sa Metro Manila, paulit-ulit naman talaga yung paalala ng ating mga otoridad na kung maaari, huwag nang lumusong sa baha. Sa katunayan, Pia, halos lahat na nakakasalubong natin kanina, ang tanungan natin, bakit ho kayo sumusuong sa baha? Iisa lang kanilang sagot, no choice naman ho kami. At yung iba naman kasi, lagi nilang sinasabi, sanay naman na kami. Parang sa taon na binilang na nila na tagal na nilang nakakaranas ng baha, wala pa naman daw nangyayaring ganun. Pero ganun pa man, paalala ng ating mga otoridad, huwag kumpiyansa, kaya mag-iingat pa rin, magsuot pa rin ng bota. At tulad ng nabanggit mo, Pia, marami na rin tayong mga nakita dito, Pia, na nakasuot ng tinatawag nilang jumper boots. Ito yung wader nga. Parang naging normal na outfit na lang yan ng mga kababayan natin dito. Kasi yun na nga, halos lagi na lamang binabaha dito sa kanilang lugar. Alright, nako Marisol, sana pakinggan ang abisong ito at ang paalala ito na mag-ingat at syempre uminom ng gamot kung sakaling lumusong na nga sa baha. At maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Samantala, nagpatupad na po ng preemptive evacuation ng ilang bayan sa Rizal dahil sa bagyong Uwan. At binabantayan rin po natin ang kalapit nitong Marikina. Kaya kamustahin na po natin ang sitwasyon doon sa live report ni Maki Pulido. Maki? Umaaraw na pero kita nyo naman malakas pa rin ang hangin dito sa Marikina City. Sa kasagsagan ng Super Typhoon, ang pagkakasabi sa atin ng mga Municipal Disaster Risk and Management Offices ng San Mateo at ng Rodriguez sa Rizal at ng LGU ng Marikina City ay wala namang binaha na lugar sa kanilang mga bayan. Sa ngayon ay halos nasa 14 meters ang level ng tubig ng Marikina River, 14.5 meters ang pinakamataas
lakas na inabot nito kahapon, malayo pa dun sa 18 meters na forced evacuation. Sa San Mateo, ang pinakamataas na level ng ilog ay 17 meters. Kahapon ito ng umaga, nasa 18 meters ang first alarm, 20 meters naman yung forced evacuation. Dahil nagsagawa ng preemptive evacuation bilang paganda sa malakas na bagyo, ay libong mga individual, mga kababayan natin ang pansamantalang lumikas. Mahigit 7,000 individual ang lumikas mula sa bayan ng San Mateo. Mahigit 6,000 naman ang nag-evacuate sa bayan ng Rodriguez sa Rizal, habang halos 9,000 individual naman ang lumikas mula sa Marikina City. Pero dahil daw wala namang binahang lugar, pinapayagan ng lumikas na ang mga lumikas na umuwi na sa kanilang mga bahay ngayong araw. Ang sinabi sa atin kanina ni Marikina Mayor Maan Teodoro, relieved sila o parang nakahinga sila ng maluwag na hindi naging mapaminsala yung super typhoon sa kanilang syudad. Mananatili pa rin naman daw silang nakaalerto dahil may abiso pa rin ang pag-asa ng pag-ulan. Ang mga nakausap naming residente ay talagang kusang lumikas dahil sa karanasan nila talagang pahirapan ng lumikas kung tumataas na yung tubig. Isa sa mga ginang na nakausap namin, kaunting gamit lang ang dinala para raw mabitbit niya yung kanyang mga alagang aso. At dahil maulan, of course, may mga kababayan tayo katulad ng mga construction workers na hindi talaga makapagtrabaho at kaya walang pinagkakakitaan habang malakas ang bagyo. Kaya sa mga ganitong pagkakataon daw, malaking bagay sa kanila yung mga inaabot na tulong tulad ng mga relief packs. Yes, Maki, kitang-kita sa video yung pagkahilig mo rin talaga sa mga aso, ano? At dahil mga dog lovers din, karamihan siguro, dahil nagdala pa sila ng kanilang mga alaga, mga fur pets, meron din bang humihingi dyan ng parang pagkain para doon sa kanilang mga alagang aso? Kasi karamihan, syempre, uunahin syempre yung mga nandoon sa evacuation center na mga residente. Of course, at naiintindihan natin yan, pero yung mga karamihan doon sa mga nakausap natin na humihingi ng tulong para sa mga alaga nilang hayop ay mula sa bayan ng Rodriguez at sa Rizal. Dito kasi sa Marikina ay iba naman yung sitwasyon. Dito sa Marikina talagang napaghandaan nila yung evacuation ng mga alagang aso at saka pusa. In fact, they have like a pet evacuation center too, kung saan natututukan ng kanilang veterinary office yung mga evacuees na may mga dala na alagang hayop. So itong pinapakita natin video, ito sa Rizal, kanya-kanya, kumbaga yung bawat may-ari na lang magpakain, gano'n na lang. Oo, sa ngayon, kung dun sa may Rodriguez, actually isa sa mga problema nila doon ay syempre pagdating sa evacuation center, of course, ang prioridad kasi ay yung mismong mga lumikas. So hinahanapan nila ng pwesto yung mga mga alaga nila. Yung sinabi sa atin ng isang ginang ay mabuti na lang may konting espasyo doon kung saan pinayagan sila nung mga nagbabantay doon sa evacuation center na itali muna yung kanilang mga alaga ron. But of course, aside dun sa kakainin nila at problema na nila minsan yung pambili ng kanilang kakainin, ay syempre kailangan pa rin nilang gawa ng paraan yung kakainin ng kanilang mga alaga. At mukha bang magtatagal pa sila, Maki, dyan sa evacuation center, at least dyan sa may Rodriguez sa Rizal? Doon sa pinayagan na kasi sila na umuwi sa kanilang mga bahay. So we expect, hindi kasi tayo nakabalik ngayong late afternoon, but we expect na marami na doon sa mga kababayan natin na bumalik na sa kanilang mga bahay. Dahil wala naman daw binaha. Ito sa preemptive evacuation, wala namang baha sa kanilang mga lugar, pinayagan na rin silang umuwi. At hindi naman kasi biro ang mag-evacuate at tumira sa evacuation center. So kanina actually, when we were there this morning, talaga namang may mga bumabalik na, may mga umuwi na sa kanilang mga bahay. Alright, maraming salamat, Maki Pulido, sa iyong update. At sa mga kapusong babiyahe po ngayong araw, libre po ang sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2. Simula po yan ngayong araw hanggang bukas, Martes. Ayon po yan sa Department of Transportation. May libreng sakay rin sa mga bus ngayong araw mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. At may nakadeploy ng mga bus sa mga rutang Quiapo hanggang Fairview, Quezon City, Quiapo hanggang Angono, Rizal, Loton hanggang Alabang, Muntinlupa, Ross Boulevard hanggang Sucat, Parañaque,
at Taft Avenue hanggang Cubao, Quezon City. At sa punto ito, nasa linya ng telepono si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Sir, magandang hapon. CPR Kang Helpo ito. Hi ma'am, good afternoon po ma'am Pia, and good afternoon ma'am Connie po. Secretary, kamusta lang po namin yung ating mga transportation modes, no? Alin po ba yung pinaka naapektuhan nitong bagyong Uwan? Ngayon po no, ang talagang may sabihin natin may minor damage no, ang ating mga paliparan no, doon sa mga lugar na sinalanta ng bagyo, at may pati na rin ang ating pantalan, especially doon sa Virac, Cadanduanes, yung mga pantalan ng airports natin. Pero masasabi natin mga minor damage lang po to. Tulad ng ating mga pantalan, bagamat may tama ang ating infrastructure, pero yung main infrastructure natin, parang yung mga PTB, functional naman po and operational. So ngayon po, lahat ng ating pantalan operational, nag-aantay lang tayo doon sa Sea Travel Advisory ng Coast Guard kapag lifted na yung no-sail policy. May mga lugar na po na pwede na pong lumayag ang ating barko tulad sa Mindanao, Cebu, Bohol, pero we do it by region po to make sure lang po, no, again, may mga signal pa rin na nakataas, storm signal, at meron pa rin no-sail policy. Pagdating naman sa ating paliparan, may mga airports pa rin po na sarado, pero meron na rin po yung mga open na pagdating sa ating mga natamaan na paliparan dahil sa bagyo po. So sir, limitado na lamang po yung bilang ng mga kanseladong biyahe? Ngayon po, as per report po, pag dito lang po sa NAIA natin, no, meron pa rin canceled flights at medyo malaki pa rin po ang bilang ng canceled flights sa NAIA. Tumutotal po ito ng 181 flights. At ang apektado po dito ng mga pasahero is more or less 24,000. But the good thing, they are not stranded. Nabisuan po sila na mas maaga at na-cancel po yung flights nila. So ngayon po, nagipag-ugnayan kami sa ating mga airlines para sa sinasabi nating recovery flights naman po nitong mga kanseladong flights po. Sir, pag ganito po na, halimbawa yung bilang nabanggit nyo, 181 canceled flights, ibig po ba sabihin kailangan mag-adjust ng mga schedule o magdagdag pa ng mga flights sa mga susunod na araw? For the recovery Yes, ma'am. flights? Oo, nasa airlines na rin po yan kung paano nila gagawin. Pero kagandahan din ulit dito, ma'am, no? Again, yung mga naapektuhan dito sa flights. This is both domestic and international flights. No, they can either refund it or rebook it without additional fee. Or kung gusto pa naman nilang ituloy, again, yung pagre-rebook, wala pong additional fees po yan. So ang kailangan lang po, again, is for the airlines to be more proactive. Kumbaga sila na po ang sinabihan natin ng airlines natin na sila na po ang makipag-coordinate sa kanilang mga pasahero kung ano ba gusto ng ating mga pasahero. Alright. Sir, nabanggit po natin kanina, meron pong libreng sakay, libreng biyahe po, ang MRT, LRT, tapos meron din po mga iba't ibang bus na inilaan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Meron po ba tayong paalala doon po sa mga namamasada? Pwede po bang tumanggi ng pasahero kapag halimbawa may paisa-isa dyan na bumabiyahe, pwede ba silang tumanggi? Ay, wala po ma'am. Bawal po ang tumanggi. Mas lalo kapag ikaw ay isang PUV, bawal po tumanggi, no, sa ating mga pasahero. May kalamidad man o wala, iyan po ay isang violation ng prangkisa po natin. At tulad po ng sinabi niyo po, no, ito po ay direktiba ng ating Pangulo na hindi lang po tayo magbigay ng libreng sakay sa kalsada sa pagmamagitan ng ating mga bus, pero pati mga rail lines natin, MRT3, LRT2 and 1, libre na po yan. Pero may karagdagan pa rin pong ginawa ang Department of Transportation, Ma'am Pia, kasama ang ating mga attached agencies po. Tulad po sa PPA, pinawave na rin po ng PPA yung sinasabi nating RoRo fees para sa mga magdadala ng relief operations. Ang CAB naman po, kinausap ang mga airlines natin to allocate cargo space for free para sa mga magdadala rin ng relief operations. Ang toll board po natin, kinausap ang mga toll operators natin na ililibre na rin sa toll fee ang ating mga sasakyang magre-responde sa mga sakuna at again, relief operations. So ito po yung mga ginagawa ngayon ng Department of Transportation, kasama na rin po ang ating mga attached and sectoral offices po. Alright, maraming salamat po, Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Thank you, Ma'am Pia. Salamat po.
At kaugnay naman po ng pagtugon ng GMA Kapuso Foundation, makakausap po natin ang kanilang Executive Vice President and COO, si Ms. Ricky Escudero Katibog. Ms. Ricky, magandang hapon at makikikamusta lamang ho kami muli sa inyo pong efforts para maitawid na yung mga kaninang sinasabi nyo nagiging challenge, no, sa mga ilang lugar na daraanan. Kamusta na po? Well, good news, Connie. Nakapaghatid na tayo or naghahatid na tayo as we speak. Ngayon. Naghahatid na tayo ng mga relief goods sa 3 lugar. No? Iba't ibang probinsya ito. Sa Cagayan, nag-umpisa na tayo. Nandyan sa Gataran, tayo ay magtutungo sa Abulog on the way na at saka sa Santa Ana. Nag-overflow na kasi yung Cagayan River. Opo. So, 850 families ang natutulungan natin dyan so far. Kamsur, nakapag-distribute na tayo sa 4 na barangay, no? Kabuuan na 2,000 pamilya ang inabutan natin sa Goa. Nandyan yung barangay Mansalay, Lamon, Scout Fuentebella at saka San Isidro West. Tapos sa Samar din, nandun tayo ngayon nagdi-distribute sa 3 coastal barangays kasi dyan unang-una humampas si Uwan. Unfortunately, nahihirapan pa rin tayo pumasok dun sa pinaglandfallan ng bagyo. Itong bayan ng Dinalungan. Ay, oo, tama. Dahil etong bayan ng Dinalungan, impossible pa right now dahil clear nila. Nagkaroon ng mga rock slides dyan. Pero ang gagawin natin, uunahin natin yung Dingalan. Magkakatabi yan sa Aurora. Yung Dinalungan, yung Dipakulaw, and then yung Baler, tapos yung Dingalan ang pinakamalapit. Uunahin muna natin yung Dingalan kasi yon maaabot, walang obstruction sa daan, Tapos pagkatapos babalikan natin yung yung Dinalungan at saka yung Dipakulaw. So yan yung sa Aurora. At ready din tayo na mag-distribute dito sa Cam Norte. And inaantay pa rin natin na ma-clear yung road at meron din tayong mga baha pa ng konti. Kaya inaantay natin humupa tapos magtutuloy-tuloy na tayo. Yung unang hirit naman, working with GMA Kapuso Foundation, nag-aantay din naman 500 families dyan sa Etiagi, Isabela. Sana makalusot na rin sila. Oo nga po. At ulitin lang ho natin, ma'am, kasi di ba meron tayong mga priority siguro na kinakailangang talagang maibigay ho na tulong. Baka po pwede nyo hong mabanggit kung ano-anong mga yon at ma-donate na ho ng ating mga may mabubuting puso. Oo, kasi ang GMA Kapuso Foundation, dahil sa sobrang laki ng scope nito, merong pantino na hindi naman natin pwedeng iwan at magsa-second wave pa tayo ng relief. Talagang kailangan ng mga donasyon ng tao. We need both in cash and in-kind donations. Yung mga gustong mag-donate ng in-kind, mainam ho yung mga delata, mga kumot, yan ang mga kailangan talaga at this point kasi nawalan talaga ng gamit pambahay yung ating mga evacuees, Yung delata naman, laging welcome yan kasi ang pagkain nauubos. Nakikiusap lang po ako na sana wag naman ho magbigay ng mga expiring. May 6-month rule po ang GMA Kapuso Foundation. Magbigay ho tayo ng dignidad dun sa mga nangangailangan tsaka tinutulungan natin. Hindi ho kami tatanggap ng mga in-kind donations na less than 6 months yung expiry. Pero definitely tumatanggap tayo ng donations ready to eat food, mga noodles, mga biskwit, kasi talagang babalik pa tayo. May second wave tayo sa Tino-affected areas. Babalik tayo third wave sa Cebu. Alright. So, at kailangan din ho ba kaya ng mga gamot? Pwede rin ho ba daw mag-donate? May mga nagte-text lang po dito. Ang problema kasi sa gamot, we accept
donations of medicine from the pharmaceutical companies, no? Pero kapag personal, mahirap kasi dahil that is medicine, no? Again, merong issue tayo sa expiry, and also hindi tayo doktor na nakaka-disburse ng medicine, ano. Yun. Okay. Ma'am, siguro yung pinaka-paalala na lang para hindi humaskam dahil baka may mga nanggagaya ho ng GMA Kapuso Foundation website. Ano ba ang mga kailangan tandaan? Oo, maraming salamat sa opportunity, Connie. Kung gusto ho mag-donate sa GMA Kapuso Foundation, magpunta lang ho sa ating official Facebook page with a blue check sa kanan kasi doon nyo po makikita lahat ng ating donation portals. Pag pupunta ho kayo sa bangko, make sure doon ho mismo sa teller. Huwag ho kayo magpapaabot. Yung mga teller, alam ho kung ano ang account numbers ng GMA Kapuso Foundation. Nandun po sa aming FB page lahat ng aming mga QR codes, GCash, shopping sites like Lazada at saka Shopee, and of course Cebuana Luwilier. Pwede din ho kayo magpadala, libre ho ang transaction fee. We really need your help at saka all donations are welcome dahil hindi ho tayo titigil ng pagtulong lalo na dun sa mga hindi pa nahahatiran. Marami pong salamat, Ms. Ricky Escudero Catibog, ang ating pong Executive Vice President and COO ng GMA Kapuso Foundation. Maraming salamat po. At isa nga po sa mga hinagupit sa Bicol ang Camarines Norte kung saan pinatumba ng bagyong Uwan ang maraming poste kaya nagkaprangnak po doon. Bukod po sa malabuhawing hangin, nakaranas din po ng malakas na along humampas sa seawall. At kaugnay po niyan, para sa latest sa Camarines Sur, makakausap po natin na ating kasamahan dito sa GMA Integrated News na si Darlene Cai. Darlene, kamusta na dyan? Pia, nandito ako sa Daet Camarines Norte. Maaraw na dito pero tumambad ngayon ang pinsalang ininulot ng Super Typhoon Uwan. Dito sa bayan ng Daet, may mga bahay na nawasak. Maraming natumbang puno at mga poste. Sa katabing bayan naman ng Mercedes ay na-wash out naman yung ilang bahay na nasa tabi ng dagat. Nakakita rin kami ng mga bangkang nawasak dahil sa lakas ng hangin at taas ng alon doon. Sa ngayon, abala yung mga residente sa pagkumpuni ng kanilang mga nasirang bahay. Yung iba namang wala nang babalikan ay naghahanap ng pwede pa nilang mapakinabangan mula sa mga debris. Ang mga otoridad naman abala sa clearing operations para matanggal ang mga nabuwal na puno. Pero sabi ni Tony Espanya, ang PDRRMO ng Camarines Norte, hindi raw magiging madali ang pagtanggal sa mga natumbang poste. Kaya nakikipag-ugnay na sila ngayon sa electric cooperative. Nadaraanan naman ang National Highway papasok at palabas ng probinsya. Pero nasa 80 barangay pa raw sa iba't ibang bayan ang isolated. Karamihan dito ang mga nasa isla at hindi pa mapuntahan dahil delikado pang pumalaot. Mahirap din yung komunikasyon dito, Pia, dahil bagsak yung cell signal sa maraming lugar. Kaya hindi rin makontak yung mga barangay na aking nabanggit. Wala ring kuryente sa buong probinsya ngayon at kalahati pa ng Camarines Norte ang walang supply ng tubig ngayon dahil sinira rin ng bagyo ang water facilities dito. Namimigay naman ng tubig ang provincial government sa ilang bayan at nagpapatuloy din ang relief operations sa pangunguna ni Acting Governor Joseph Acucha. Ang magandang balita, Pia, walang naitalang casualty at walang reported na nawawala o missing dito sa probinsya ng Camarines Norte. Yan ang latest mula rito sa Daet Camarines Norte. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Cai. Kumustahin na po natin ang sitwasyon sa Ilocos Sur. May report si June Veneracion. June? Connie, nasa Isabela kami, probinsya ng Isabela. Dahil sa pag-apaw nitong Cagayan River ay lahat na ng overflow bridge dito sa probinsya ay hindi na madaanan simula pa kagabi. Gaya na lang nitong overflow bridge dito sa Kawayan City na ngayon ay hindi na maaninag dahil sa taas ng tubig. Ito pa naman ang pinakamalapit na daan papunta sa ilang remote barangay dito. Meron naman alternatibong ruta pero di hamak na mas malayo. Inaasahan ng provincial government ang pagbaha, sabi ni Ezekiel Kilang, spokesperson ng Isabela PDRRMO,
Ang tubig mula sa mga probinsya ng Quirino at Aurora ay dito sa kanilang probinsya bumabagsak. Kaya ngayon, 8 bayan ang apektado ng baha. As of 10 a.m. ngayong araw ay nasa 53,000 na ang mga evacuees dito. Hindi muna sila papayagang makauwi habang patuloy ang pag-apaw nitong Cagayan River. Yan ang latest mula rito sa probinsya ng Isabela. Balik sa Connie. So, June, Isabela, saan ka banda sa Isabela nagre-report ngayon, June? Nasa Kawayan City, Isabela tayo ngayon, Connie. Ito yung Alikawkaw. Ito yung sinasabi kong overflow bridge na daanan papunta doon sa mga remote barangay nitong lungsod. Pero tingnan mo naman, hindi mo akalaing may tulay pa dyan. Kaya yung mga residenteng umaasa sa maiksing daanan na ito para makauwi at makalabas sa kanilang lugar. Napakalayo pa yung iikutin para lang makapunta doon sa kanilang lugar. Ang problema rito, Connie, patuloy pa na pagtaas itong ilog. So, ibig sabihin, nagsisimula pa lang ang problema nila. Kaya nga sinasabing yung mga residenteng nagsilikas, huwag muna silang mag-uwian para na rin sa kanilang kaligtasan, Connie. Alright, sana nga makinig sila sa paalalang yan. Maraming salamat, June Veneracion, live mula sa Isabela.